Rolling 3, 2, 1, and... So, good morning. Sorry, good afternoon po. Good afternoon. So, to start po, kindly introduce yourself po. I'm Clarice Laurel Magboo, also known as DJ Cara or Gandang Cara. First question po, kailan niyo po nakilala si Sir Pocholo Gonzales? Naku, hindi ako magaling sa taon, pero way back, siguro lagpas ng isang dekada na, as in, tagal na din. E, paano niyo po nakilala si Sir? Sa dubbing din, kasi dubber kami before. Tapos, marami na kasi nangyari hanggang sa, si Kuya Choy, marami na rin siyang mga narating na mga, actually napupunta yan dati ng ibang bansa eh. So parang every time na umuwi siya, magbabalita lang siya sa akin na, sis, galing ako sa ganito sa ganyan, sis, nag-talk ako sa ganyan, or sis, may bago ako na open na ganyan. So lagi ako may mga balita sa kanya na mga ganun, hanggang sa dubbing, ayun, lagi kami magkasama sa mga dubbings, and naging director na din siya, dami na rin naganap, until, actually lagi ako tumatambay nun before. Bata-bata pa ako nun, pero hindi ko nasabihin ko ilang taon ako nun. Secret na lang. Palagi ako nakatambay dito. Naalala ko pa, naglalakad lang talaga kami. As in, ibang-iba pa yung itsura nitong office. Tapos ayun, hanggang sa napasok na ako sa pag-DJ through Kuya Choy din. Noong una talagang wala akong self-confidence. Kasi parang feeling ko hindi ko mundo. So, ang dami din niya nagawa sa akin na naitulong niya sa pagbibuild ng aking confidence sa sarili, lalo na sa pag-DJ ko. So, sa mundo po ng dubbing, saan po kayo nagsimula? Saan ba ako nagsimula? Nag-start kasi ako when I was 12 years old. So, meron akong friend doon na dubber. Kasama ko siya sa commercial ng Steak O. Tapos sabi niya, nagda-dub din siya. Sabi ko, gusto ko din mag-dub kasi mahilig talaga akong umarte. Tapos sabi niya, oo nga ako hinihinaan ko lang yung mga cartoons, tapos binobosesan ko. So naggaganon din ako dati, nagtatry din ako. Gusto ko talaga. Hanggang sa doon na nag-start, nag-audition ako. Pero hindi pa agad hindi talaga siya ganun kadali. After 2 years, saka pa ako natanggap. So nung natanggap ako, doon na nag-dire-diretso na. Yun. Sino po si Sir Pocholo Gonzales para sa inyo? Si Kuya Choy ay ang aking big brother. Big brother talaga siya. In terms na literal na magkahawig kami. Magkahawig kami. Tapos, yun talagang nag-guide sa akin mula pagkabata kung paano mga gagawin ko, taga-push sa akin. Kasi totoo naman yan sa buhay mo, kailangan mo talaga minsan ng taga-push eh. Kasi minsan pag ikaw lang, parang ang hirap kahit gustong-gusto mong gawin yung isang bagay. Kapag hindi mo, wala kang nasa paligid mo na sumusuporta sa'yo at nagpo-push, parang ang hirap din gawin. So, talagang si Kuya Choy, isa siya dun sa malaking parte siya ng journey ko. Sa career din naman. May isang unique po ba or kakaiba na kwento or experience na meron kayo kasama si Sir Choy? Sa trabaho ba o personal? Pwedeng... Kasi si Kuya Choy, sa mga kalokohan ko, nagko-confide ako ng mga sikreto, kalokohan ko ng bata eh. Pero sa trabaho, yun siguro yung pinaka-memorable para sa akin nung naging DJ ako. Dahil nung time na yun, ayaw ko talagang pumasok sa radio. Siya yung nagpo-push na, sige na, go. Actually, dito sa likod na to, ayan, very memorable din yan sa akin. Dahil dyan ako nagpa-practice noon. Pinapapasok niya ako dyan. Sige, magsalita ka dyan. Sulat ka ng script, basahin, magsalita ka mag-isa. Minsan iniiwan niya na ako, nagkasalita pa rin ako mag-isa. Kuya, ayoko na, tama na, hindi ko na kaya ito, gumagano na ako. Pero talagang naniwala siya. Kaya naman may pinatunguhan. Then, yun. Sa years po ninyo na kasama niyo si Sir Choy, ano yung pinaka natutunan niyo sa kanya? Ang natutunan ko is maging confident ka sa ginagawa mo, maging malakas ang loob mo. Yun talaga yung tumatak sa akin. Lakasan mo yung loob mo. Actually, isa din siya sa mga motto ko in life na opportunity comes to the bold ones. So, ibig sabihin, kung mahiyain ka at hindi mo gagawin yung bagay na gusto mo, wala mangyayari. So, yung mga opportunity, pumapasok siya dun sa malalakas talaga ang loob. So, kaya isa siya sa ganun. Malakas talaga yung loob niya pasukin yung mga bagay-bagay. And yun din, yung pagiging humble, sabi niya sa akin, huwag kang makakalimot sa nakaraan mo kung saan ka nagsimula. Ano po sa tingin niyo yung legacy ni Sir Choy sa industriya ng dubbing sa Pilipinas at sa mga taong malapit sa kanya? Para sa akin, ang legacy niya is tumulong talaga.
Kasi, sa dubbing industry, hindi ka madaling makakapasok eh. Kahit ako nahirapan ako before eh. And kahit ngayon may mga nagtatanong, gusto ko mag-dub, pero hindi agad-agad eh. Unless may kilala kang director, makakapasok ka and marunong ka din. Pero siya, kumbaga, ano talaga eh, you can start from scratch na pag may mga gustong kabataan na pumasok, ititrain niya, sa scholar niya, tuturuan niya talaga. So, hindi niya nililimit dun lang sa mga nauna. Kumbaga, open siya for all. Kumbaga, gusto niyang tulungan yung lahat na gusto ring umasenso or gusto ring marating yung mga bagay na gusto nila. So, ano siya, matulungin talaga siya sa ganun. Hindi siya yung, hindi, dapat ako lang to. Dapat kayo, dyan lang kayo. Wala siyang ganun. So, dapat lahat, happy-happy. Yung Creative Voices Productions naman po, ano po sa tingin nyo yung maitutulong niya sa mga aspiring dubbers? Ay, madami. Kasi ano eh, actually natutuwa nga ako dahil meron ng ganito. Kasi before, hindi ka agad-agad makakapasok nga sa industry gaya na sinabi ko unless may kilala kang director. Ngayon, talagang open for all na siya na gusto talagang matuto, gustong magtrabaho. Kumbaga, ang dami niyang natutulungan, lalo na yung mga kabataan. Kasi nakakatuwa, ang dami ko nakikitang mga bagong mukha, mga bagong boses. Nakakatuwa na nakakapasok na sila sa dubbing world, dubbing industry, nang hindi gano'n na nahihirapan talaga. Kumbaga, na-achieve din nila yung mga gusto nilang ma-achieve. So, nakakatuwa kasi marami siyang natutulungan itong Creative Voices. Top 3 na characters nyo po na nagawa? Hoy, wala na akong maalala. Siyempre, top 3. Sa tagal ko na nagdadub, actually, so dami ko na din ng mga nadub, hindi ko na din maalala lahat ng mga dinub ko. Pero syempre, siguro yung pinakatumatak talaga doon naman ako nakilala at nag-trending yung Ash. Tapos yung kay Chi-Chi ng Dragon Ball. And ano pa ba? Heidi. Yun yung top 3 talaga na maaalala mo. Pag sinabing, ay, siya yung nag-dub sa ano, ganyan. Sample. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Ha? Kailangan pa ba yan? Ash ng Pokemon. Pikachu, bilisan mo! Labanan mo na sila ngayon! Thunderbolt attack! Yan. Tapos Heidi. Lolo Abs, payagan niyo naman po kami ni Peter na maglaro sa bundok. Sige na naman po, kahit saglit lang oh. Yan. Kay Chi-Chi naman sa Dragon Ball. Bakit ba pinapayagan mo siyang umalis na hindi ko alam? Lagi na lang kayo nasusunod sa mga desisyon nyo. Nakakainis na kayo, ha? Yan. For the sample person. May additional po, kanina po, sinabi nyo po na merong sinabi sa inyo, Sir Choi, na after 10 years, mawawala na yung sa TV. Oo, na nagkikwentuhan kami. Kasi before, nung nasa, sa ABS kami, sabi niya sa akin, sis, tandaan mo, after 10 years, hindi na masyadong, sa TV. Ang mangingibabaw na talaga, or ang talagang mapapansin na ngayon is yung internet. Kasi nung time na yun, hindi pa naman ganun internet. Halos wala pa nga talaga. So sabi ko talaga, tapos sabi ko, oo nga no, ngayon nagkatotoo, after isang dekada, talagang lahat ngayon online na mga bagay-bagay, social media na talaga. Actually, parang nagiging secondary na lang yung TV, diba? Kasi lahat tayo ngayon nakatutok na sa cellphone. Kahit sino may cellphone, internet talaga. So yun. Ano naman po sa tingin niyo yung future ng dubbing sa Pilipinas? Feeling ko magsistay siya kasi laging may itatagalog eh. Kumbaga, kung ano man yung palabas na pumapasok sa atin dito, hanggat gusto ng tao, hanggat tinatangkilik din yung, syempre, yung Filipino, feeling ko mag-i-enjoy pa rin naman sila at magtatagal siya lalo na sa mga anime. Tapos yung mga, lalo na Korean, syempre, alam naman natin marami na ditong K-pop, di ba? Kahit ako nanonood ng mga Korean. So, feeling ko magsistation na matagal. And ang kaibahan kasi sa dubbing, kagaya ako, nung bata-bata ako, ang binobosesan ko, mga batang lalaki, maliliit. Tapos nung nag-teenager ako, teenager din. Tapos ngayon, medyo mas mature roles na. Kumbaga, depende sa edad mo, basta marunong ka pa rin mag-dub. Kahit saang character ka ilagay, magagawa mo pa rin eh. Depende lang siguro sa role, mag-iiba-iba siya. Siyempre, pag medyo lola na ako, lola naman yung role ko, diba? Pero hindi siya mawawala eh. Kasi, ang dubbing is, nako-consider ko siyang talent talaga siya. Talent siya. Hindi siya madali. Akala lang natin pag pinapanood na, wala, dahil lang naman yan, sasabayan mo lang, mag-aano ka lang. Hindi eh. Hindi porket na-sync mo, nasabayan mo, ay, ang galing niya. Hindi. Mahirap talaga siyang gawin dahil yung tono ng boses, yung pag-project, kung malakas ba o mahina, yung tamang emosyon, tamang pagsasabi ng saan ka? I mean, yung iba-ibang
diba, tono ng paggamit. So, hindi siya ganun kadali. Mahirap talaga siya. Kaya, mako-consider ko siyang talent kapag nagdadub ka at magaling ka mag-dub. Talent mo yun, kaya ingatan mo talaga siya. Last po, ano naman po yung message ninyo sa mga aspiring dubbers na Ayan, sa mga aspiring dubbers, ang masasabi ko, ituloy nyo yan. Kasi kung gusto nyo yung ginagawa nyo, pag passion mo ang isang bagay, matututo at matututo ka hanggat gusto mong matuto. 'Di ba? So, huwag ka mawala ng pag-asa, ituloy mo lang. Minsan magsa-start ka sa mga hello lang yung sasabihin mo, o one-liner lang, or crowd ka lang. Pero dyan naman talaga nagsisimula lahat, di ba? Hindi naman one-time big time, ang galing mo naman, ikaw na agad yung bida, yung ganun. So kung halimbawa, ganun pa lang kayo nagsa-start, i-consider niyo yun na training ground niyo. Kasi ako naman, hindi rin naman din ako nag-start sa bida ka agad, kontra bida ka agad, or marami ka agad projects. Nagsisimula din ako sa maliliit, crowd din. Hindi ako masyadong magaling din noon, hindi ako marunong. So natututunan din naman yan. Basta may talent ka at gusto mo yung ginagawa mo, makakarating ka din kung saan mo gusto makarating. Thank you po. Thank you!